Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, Ang Take Ko, Ata ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito pong segment kong ito, bago po ito. Mayroon kasi sa akin mga nagme-message, Attorney, anong take mo dito? Attorney, anong take mo dito sa isyung ito, sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na lang ako ng regular na segment, itong Ang Take Ko. Kaya lagi niyo po itong subaybayan, araw-araw po ito, sa aking YouTube channel na Attorney Ricky Tumutorgo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. O ito, pag-usapan po natin anong take ko. O pag-usapan natin itong supalpal ni Loren si Marcoleta. Napahiya. Napahiya na naman si Marcoleta. Ano ba to? Sunod-sunod ang mga dito, mga bloopers ni Marcoleta. Mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo, itong si Marcoleta, tama yung sabi ni Senador Ping Lacson. Bakit ba galit siya? Bakit daw galit sa kanya kay Ping Lacson? Itong si Senador Marcoleta. Kung siya naman ay nababash, ibig sabihin talagang negative yung mga atake sa kanya sa social media, at kahit sa mainstream media ay negative ang mga komentaryo sa kanya, kasalanan niya 'yon. Kasalanan ni Marcoleta kasi ay masyado siyang kung ano-anong pinagsasabi niya eh. Kung ano-anong pinagsasabi niya tulad noon. Ay 'di ba matagal niyang sinasabi na yung West Philippine Sea, imbento lang daw natin 'yan. Wala naman 'yan sa mapa natin, wala namang coordinates tayo diyan. Pagkatapos na naman ang sinabi niya na naman, yung Kalayaan Island Group, pwede na nating i-give up yan kasi nasa labas naman yan ng ating exclusive economic zone. Ngayon, binabawi niya yon. Ang sabi niya, hindi naman daw siya nagsabi na i-give up yung Kalayaan Island Group. Pero mayroon na naman siyang bago ngayon. Mayroon na naman siyang bago. Ang sinasabi niya na naman, hindi daw si Cloma ang nakadiscover o nakadiscover ng Kalayaan Island Group, yung yung Spratlys. Hindi daw si Cloma ang naka-discover niyan, yung Kalayaan or yung Pag-asa Island na yan, yung Spratlys, yung Kalayaan Island Group, hindi daw si Cloma. Mali daw si Senador Ping Lacson diyan. Kasi sabi daw ni Senador Ping Lacson, ang naka-discover niyan ay si Cloma. Isang Pilipinong negosyante na naka-discover niyan. Dapat daw i-correct si Senador Ping Lacson yan. Kaya lang sabi ni Senadora Loren Legarda, daw yan dapat daw mag-aral muna si Marcoleta nang mag-take daw kahit lawyer siya, pwede siyang mag-take ng General Staff Course, GSC. Kasi sabi ni Senadora Loren, siya tapos daw niyan. At pinag-aralan daw nila yan, yung tungkol dyan sa history ng Spratlys, ng Pag-asa Island na yan, yung Kalayaan Island Group. Nababanggit nga yan si Cloma. Pero bakit controversial na naman itong statement ni Marcoleta? Lahat niya na lang kini-question eh. Lahat niya na lang kini-question. Kini-question niya yung West Philippine Sea. Kini-question niya yung Kalayaan Island Group. Tapos ngayon na naman yung tungkol kay Cloma, kini-question niya na naman. Lahat niya kinakalaban. Kinakalaban niya si Commodore J. Tariel. Kinakalaban niya si Professor J. Batong Bakat. Kinakalaban niya si Senador Ping Lacson. Kinakalaban niya si Retired Senior Associate Justice Carpio. Mayroon pa nga siyang discussion na naman nung isang araw. Sinabi niya na naman, alaga daw yung retired Associate Justice ng Korte Suprema. Sinurrender daw ang ating 243 square ilang nautical miles ba yan? Na teritoryo natin. Kaya daw yan, dapat daw talaga
mag-ano yan, panagutin niyang retired na yan, na Associate Justice ng Korte Suprema. Hindi niya man pinapangalanan, pero alam naman natin kung sinong tinutukoy niya dyan. Si retired Senior Associate Justice Carpio. Tapos na naman ngayon, mayroon na naman siyang bagong issue. Yang tungkol na naman kay Cloma. Kulang na lang sa kanyang direktahan siyang sabihan ni Senadora Loren Legarda na hindi na pag-aralan namin yan. Gusto mo mag-aral ka ng ano? Mag-aral ka sa General Staff Course. Ganon yung pagkakasabi sa kanya. Ha? Hindi pa naman daw too late na mag-aral si ano kahit abogado siya, pwede siyang mag-aral sa General Staff Course ng ng AFP para daw malaman niya 'yan. Hmm? Iniiba sana ni Loren Legarda yung issue kasi talagang binibira ni Marcoleta si Ping Lacson. Yung mga bira niya na yan kay Ping Lacson, makakarating na naman kay Senador Ping Lacson, magagalit na naman sa kanya, mapipiko na naman sa kanya. Bakit ba lahat na lang niya kini-question? Kini-question niya yung West Philippine Sea, kini-question niya yung Kalayaan Island Group, ngayon naman kini-question niya naman si Cloma. Ano na nga yan tanggap na yung bagay na yan. Na si Cloma ang nakadiscover ng Kalayaan Island Group pero hindi niya naman pwedeng i-claim yan na kanya. Siyempre ang magki-claim ng mga ganyan estado, state. Ngayon dahil sa nagawa na yan ni Cloma, naging basis yan ng Pilipinas para i-claim yan. Kaya nga mayroon tayong Presidential Decree 1596. Kumbaga, finormalize natin yung claim natin dyan. Pero, yung pagkiklaim natin dyan sa Kalayaan Island Group, sa pamamagitan ng Presidential Decree 1596 sa panahon ni Ferdinand Edralin Marcos Sr., ang naging basis niyan, unang-una, yung pag-discover niyan ni Cloma. Nire-recognition at si Cloma naman, sinurrender sa gobyerno yung claim niya niyan. Yan yung pagkakaalam natin na facts ng na yan. Yan din yung sinasabi ni Senador Ping Lacson. Ngayon, kinukontra yan ni Marcoleta. Ang problema, sa pag-question niya ng kung ano-ano, lahat na lang kini-question niya, parang kinakampihan niya ang China, pinapahina niya pa yung ating claims. Yan ang problema diyan kay Marcoleta. Sa halip na palakasin mo yung ating positions, yung ating claims, pinapahina niya. Pero sasabihin niya diyan hindi siya traitor sa Pilipinas, sasabihin niya diyan hindi naman siya pinapalakas niya pa nga daw ang claims natin. Paano pinapalakas? Nagki-create ka ng kaguluhan, kalituhan. Nagki-create ka ng duda. Samantalang tanggap na natin 'yan. Tanggap na natin 'yan. Tanggap na natin ang West Philippine Sea, tanggap na natin yung Kalayaan Island Group, tanggap na natin na si Cloma ay nakadiscover ng Kalayaan Island Group na 'yan. Tapos ngayon lahat niyan kini-question and yet sasabihin niya wala naman daw siyang masamang intensyon. Anong walang masamang intensyon? Kahit pag-aano ka sabi mong wala kang masamang intensyon, ang nagiging resulta ng ginagawa mo ay masama. Yun. Ayan yung take natin sa bagay na yan. Ito. Dito tayo sa pangalawang issue. Anong take natin dito? Marso 2, ayon kay sa March 2, Lunes yan, ayon kay Congresswoman Beatrix Luestro, posibleng magsimula na ang pagtalakay ng Justice Committee sa impeachment ni Sara Duterte. So malalaman natin yan kung tuloy sa Lunes. Pero sabi kasi ni Congresswoman Beatrix Luestro, ang chairperson ng ng House Justice Committee, hindi nila pwedeng i-delay yan. Kasi trabaho talaga ng House na mabilisang aksyonan yan. Dahil ni-refer na sa kanila sa Justice Committee ng isang araw, so yung 4 na impeachment complaints laban kay Sara Duterte ay dapat talakayin na nila. So magsisimula na sa March 2. March 2, Lunes. Posibleng simulan na daw nila yan. Tulad nung ginawa doon sa impeachment kay PBBM, ang una munang pag-uusapan kung sufficient informed yung 4 na impeachment complaints. Pangalawa, kung sufficient in substance. Pagka sufficient in form at sufficient in substance, magpuproceed sa hearing proper, i-determine kung may probable cause. At kung ma-determine na may probable cause, i-recommend na talakayin na ito sa plenary para pagbutuhan
kung itutuloy ang impeachment. Kailangang makakuha ng 1/3. Anyway, ang sinasabi ni Congresswoman Beatrix Luestro, mabilis nilang aaksyonan ito, hindi pwedeng ma-delay. Kaya ang mangyayari nito mga kabunyog, mga kababayan, pagkatapos ng confirmation of charges hearing kay Digong, kay Rodrigo Duterte, kasi 23, 24, 26, 27. Pagkatapos ng 27, tapos na yung confirmation of charges hearing ni Duterte. Kaagad-agad naman magsisimula na yung impeachment ni Sara. Wow, matindi. Matindi itong mangyayari sa mag-ama na ito. Kaya lahat ng atensyon ngayon nakafocus sa mag-ama. Unang-una muna kay Digong, February 23, 24, 26, 27. Confirmation of charges niya yan. Crimes against humanity. Si Sara Duterte naman, impeachment. Simula naman March 2. Simula ng March 2. Ako sa tingin ko, matibay ang paniniwala ko, makukonfirm yan. Maano yan, yung mga, ano na yan, mga impeachment complaints kay Sara Duterte, lalabas niyan, sufficient informed. Lahat ng apat na yan, sa tingin ko, sufficient informed. Sa sufficiency in substance, baka may ilan dyan na hindi. Baka may grounds na hindi. Pero lulusot pa rin yan. Lulusot pa rin yung hindi naman, pwede naman yung isang ground may sufficient in substance, yung isa hindi. Pero sa bandang huli, halos karamihan dyan, sufficient in substance. Kaya pag nag-sufficient in substance yan, maghihiring na. Magpipresent na ng mga ebidensya, mga testigo, para ma-determine kung may probable cause. Kung may probable cause, i-recommend na sa plenary. Kaya, ito? Kaya ngayon, pilit na hinahadlangan ng kampo ni Sara Duterte yung impeachment na yan. Kaya yung ginawa nung isang araw ni Attorney Libby Baligod at saka ni Mike Defensor na may present silang 18 daw na ex-Marines na nagdala daw ng mga pera sa mga kongresista at ang mga kongresistang sinasabi nilang pinagpadalhan ay yung mga aktibo sa pagsusulong ng impeachment ni Sara. Sila Congressman Benny Abante, Congressman Joel Chua, Congresswoman Beatrix Luestro, sila Laila de Lima, sila yung mga dating Makabayan Black, Congresswoman Franz Castro, Congresswoman Arlene Brusas. Ang malinaw dito, ang gusto talaga ng kampo ni Sara, itigil yung impeachment. Matakot yung mga kongresista. Kaya ngayon, lumalabas yung mga pangalan na yon para siraan, para matakot. Pero sa tingin ko, hindi. Sabi ni Congressman Benny Abante, hindi siya matatakot sa mga ganyan-ganyan. Ganon din si Congressman Joel Chua. Lalo naman si Congresswoman Beatrix Luestro. Kaya ito, kahit anong gawin ng kampo ni Sara, hindi na nila mapipigilan yan. At saka sabi pa ni Congressman Benny Abante, sigurado na makukuha yung 1/3. Matibay ang paniniwala niya. Hindi na siguro makukuha yung dati na 260 na nagperma doon sa impeachment noong 2025. Pero yung 105, kasi 105 lang naman ng 1/3, kaya yan. Kaya, makukuha daw yan. Lalo pa ngayon na lahat na lang inaaway ni Sara Duterte. Inaaway yung mga kongresista. Lalo yung pinangalanan nila na kung tumanggap daw ng pera galing dun sa 80 na Philippine Marines, mga dating Marines, lalong magagalit ang mga kongresista diyan. Kaya sa tingin natin, sabi nga ni Congresswoman Beatrix Luestro, papaspasan nila yung impeachment na yan ni Sara. Kasi nila yan, obligasyon nila yan na mabilisan nilang i-resolve yan. Ang pagkakaiba lang kasi nitong impeachment na ito ngayon, hindi tulad ito noong February. Yung kasing February 5, ang mode na ginamit yung pag may more than na 1/3 ng mga kongresista ang nag-endorse, hindi na kailangang pag-usapan pa sa Justice Committee, diretso na sa Senado. Kasi mayroon ng more than 1/3 na nakaperma eh. Ito kasi hindi na. Ang ginamit ditong mode, yung first mode. May 4 na impeachment complaints. Lahat ng impeachment complaints na ito ay nirefer sa speaker. Yung speaker nirefer sa rules. Yung rules naman, committee, refer na sa Justice Committee. At ngayon, sa Justice Committee na yan.
Magkakaroon ng hearing sa Justice Committee, saka i-refer sa plenary. Doon kukunin ang 1/3 votes. Kumbaga iba ito kaysa doon sa unang impeachment noong 2025. Noon kasi, second mode. Pero ang maganda naman dito sa first mode, para wala nang issue-issue kasi doon ang issue ng Korte Suprema, hindi daw sinunod yung tamang procedure sa impeachment. Pero dito, ano na to masyado na tong mahirap itong impeachment na ito na pinagdadaanan, dadaan na sa Justice Committee, kaya wala nang rason ang Korte Suprema para sabihin na naman na hindi nasunod ang rules ng impeachment. Pag ganyan pa ang nangyari dito, magagalit na niya ng mga kongresista. Grabe ng pakikialam sa exclusive na power ng Kongreso para mag-initiate ng impeachment complaint. At ang Senado naman, sinabi naman ng Senado, sabi ni Senate President Soto, once na makarating sa kanila ang impeachment complaint na yan, yung articles of impeachment, ano na yan? Automatic, magta-trial sila. Trial shall proceed forthwith. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pagkatapos ng ICC kay Duterte, kay Digong, si Sara naman, isasalang naman sa impeachment simula March 2. Okay? O mga kabunyog, mga kababayan, talagang bubo naman tong si Bongo. Ano ba naman tong si Bongo? Bakit natin nasabi yan? Sabi kasi ni Bongo, no one should be deprived of life of liberty pala without due process of law. Yun. No Filipino should be deprived of liberty without due process of law. Ang tinutukoy kasi ni Bongo, mga kabunyog, mga kababayan, ang tinutukoy ni Bongo, ay di ba, pwede silang isyuhan na, lalabas na ang arrest warrant nila Bato, at saka yung iba pang co-perpetrators. Ay di syempre, pag inaresto sila, at mangyari sa kanila yung ginawa kay Duterte, dinala sa ICC, madi-deprive sila ng liberty kasi makukulong sila. Deprivation of liberty yan. Ang sinasabi nila Bongo, dapat dumaan muna sa due process. Ano ba yung due process na sinasabi nila? Dapat pag lumabas daw ang arrest warrant ng ICC, kung aarestuhin sila, dapat i-turn over muna sila sa lokal na korte. Yung lokal na korte ang magde-decide kung i-extradite ba sila o ipapadala sa ICC. Hindi pwedeng hindi dumaan sa ganung process. Kasi pagka ganun daw, walang mababiolate daw ang due process. Kasi na-deprive sila ng liberty nila nang walang due process. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, ang binabanggit ni Bongo, i-deprive daw sila ng liberty, kalayaan. Ay matindi pa nga ang ginawa nila nung panahon ni Digong. Sa panahon ni Digong, sa administrasyon ng kanyang tatay Digong, tatay niya, ang diniprive sa mga tao, life, hindi lang liberty. And yet, hindi nila binigyan ng due process. Diniprive nila life. Ang pinaka-importanting, pinakamataas na right is right to life. Diniprive nila ng life. Hindi nga, inalisan nila ng buhay, pinapatay ng panahon ni Duterte. Marami yon. And yet, hindi nila dinaan sa due process. Pagkatapos ngayon, liberty nga lang nila ang mawawala kasi makukulong sila. Madi-deprive sila ng liberty. Pero nag-i-insist sila ng due process. Pero nung buhay ang winala nila, nung kinuha nila ang buhay ng mga kababayan natin sa war on drugs nila na isinulong, hindi sila nagrereklamo ng due process. Mabuti nga sila ngayon may due process. Si Duterte may due process. Tingnan nyo kung ano-ano ng motion ang final ni Kaufman. Kung ano-ano ng motion ang final ni Kaufman, hindi pa ba due process yun? Sila Bato, sila Bongo, hindi nga sila kaagad-agad inaaresto Wala pa namang warrant of arrest. At kahit maaresto sila, dadaanan naman sa confirmation of charges hearing, dadaanan naman sa proseso. Paano niya sinasabing walang due process? Si Duterte nga, dumadaan sa due process. Sila dadaan din sa ganoon. Due process din yan. At saka, ano ba ang sinasabing due process? Kapag hindi mo sinunod ang batas, na-violate mo ang due process. Ano ba ang nakalagay sa batas? Ang nakalagay sa batas, Republic Act 9851, nakalagay yan. Republic Act 9851. Sa International Humanitarian Law Act ng Pilipinas, ng 2009 yan, 2009. Kapag mayroong mga Pilipino na may kaso sa International Tribunal, International Court, tungkol sa
mga kaso sa international humanitarian law tulad ng crimes against humanity, ang gobyerno ay may option na una, i-surrender o kaya i-extradite. O yun. So ibig sabihin, nakalagay naman sa batas yan. Ipinasayang batas na yan noong 2009. Nakalagay sa batas na yan, kung mayroong mga kasong kinakaharap na crimes against humanity ang sino mang Filipino citizen sa International Tribunal, International Court, may option ang gobyerno natin kung anong gagawin. I-surrender or i-extradite. Malinaw yan sa batas. Anong ginawa kay Duterte? Ang option na ginamit ng gobyerno, i-surrender. Pwede rin naman ang option mo ay extradite, pero nasa executive yan na option eh. Binigay ang power na yan sa executive kung anong option ang gagawin. Surrender o extradite. Kung surrender, hindi na kailangang dumaan sa court kasi surrender eh. Pero kung i-extradite, dadaan sa court. O kaninong power yan? Kaninong option yan? Kaninong option binibigay? Kung anong dapat gawin o kung anong option ang dapat piliin? Nasa executive yan. Hindi kung ano to senador ito pero BO eh. BO. Tapos ngayon nagrereklamo na dinideprive daw wag daw i-deprive ng due process. Ay wag raw i-deprive ng liberty ng walang due process nung diniprive nila ng life. Ang mga kababayan natin, napakarami yan, pinatay. Naisip ba nila ang due process? Wala. Wala silang due process na sinunod. Yan ang totoo dyan. Kaya BO talaga itong si Bongo. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.